Bago formal na sampahan ang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan, matagal na panahon ang ginugol ng Senado sa investigasyon ng umunoy katiwaliang kinasangkutan ni dating Vice President Jejomar Binay. Balikan natin ang mga pangyayari at malalaking isyong naisiwala at kaugnay nito sa balitang hatid ni Jam Sisante. Halos 1.5 taon ang itinagal ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga alegasyon ng katiwalian laban kay nooy Vice President Jejomar Binay. Ang ugat ng lahat, ang reklamong plunder na hinain ni Renato Bondal at Nicolas Enciso VI laban kay Binay. Giit nila, overpriced na mahigit 1 bilyong piso ang Makati City Hall Building 2 na sinimulan noong mayor pa ng Makati si Binay. 2 bukol po ang inabot namin dyan sa Makati. Yung bukol ng utang at saka yung bukol ng nakulimbat dyan sa pagpapatayo ng building na yan. Ni isa sa 25 pagdinig ng Senado, hindi sinipot ni Binay. Pero sa unang pagdinig, humarap ang kanyang anak na sinuoy Makati Mayor Junjun Binay upang pabulaanan ang mga alegasyon. Ang ginawa po namin ay isang world-class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito. Mga empleyado namin at ang libo-libong residente at kliyente ng Makati. Pero ayon sa mga dating opisyal ng Makati, sinadyang lutuin ang bidding sa proyekto para masigurong mapupunta ito sa pinapaborang kontraktor ni Binay na Hillmarks Construction Corporation. Paano niyo ito ginagawa? Halimbawa po, yung dito sa Hillmarks Construction, ang ginawa ho namin, pinagsubmit na ho namin ng bidding documents yung Hillmarks. Tapos, sinek ho namin yung completeness ng papel nila, kung talagang responsive. So bago namin pinaselyuhan sa kanila. Tapos noon, kami na ho yung kumuha ng magiging kalaban nila. Sabi ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, sa bawat infrastrukturang ginagawa sa Makati noong panahon ni Jejomar Binay, 13% daw ang kickback ni Binay. Siya pa raw ang nag-aabot ng milyon-milyong cash na nakalagay sa mga bag. Ay nakikita nyo, yung po dinideliver ko kay Konsehal Junjun Binay noong panahon yun, yan po ay para sa kanilang pamilya. Ang nasa gitna po ng slide ay dinideliver ko kay Ate Ebeng para sa personal na pangangailangan ni Mayor Jojo Binay. Sa huli, natagpuan ng Blue Ribbon Subcommittee na overpriced ang Makati City Hall Building 2 ng 1.1 hanggang 1.3 billion pesos. Nirekomenda ng komite na sampahan ng kasong plunder ang dating vice-presidente. Jam Sisante, GMA News.